Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Karanasan ito ni Kokoy. Taong 1978. Isang bayan sa Aklan. Magandang araw sa iyo, Sir Ray at Sir Proy, at sa lahat ng masugid nating tagapakinig sa channel ninyo. Itago nyo na lamang po ko sa pangalang Kokoy. Hindi ko tunay na pangalan. Naisipan kong ipadala ang aking sulat na ito para magbigay ng inspirasyon at aliw na rin sa mga masugid na tagapakinig ninyo. Nakatira ako noon sa isang liblib na baryo sa aming nayon. Malayo ito sa bayan dahil halos 1.5 oras pa ang lalakarin ko pababa ng bundok bago naman ako makababa sa may sakayan ng tricycle papunta ng bayan. Kaya naman sa loob ng 1 linggo ay 1 beses lamang akong tumutungo sa bayan para makatipid ako. Ang pinagkakaabalahan ko sa aming baryo ay ang pag-aalaga ng mga manok, baboy at saka baka. May minana kasi akong lupain noong mamatay ang mga magulang ko. Ang iba ay ginawa kong taniman ng nyog, gulay at mga punong kahoy. Kaya kahit hindi na ako bumaba pa ng bundok, patungong bayan ay may mapagkukunan naman ako na mga pagkain. May kaisa-isa akong sikreto na tinatago at iyon ay ang aking pagiging isang antingero. Minana ko ang anting-anting na gawa sa kamay ng Santo Niño. Minana rin iyon ng aking ama sa aking lolo bago naman ito pumanaw. Nasa angkan na ng aking ama ang pagiging isang antingero. Kaya naman pinagpasapasahan na lang ang ilang mga anting-anting na tanga namin. At ang natitira na lamang ay ang anting-anting ng Santo Niño. Ito na lang din ang pinanghahawakan ko sa alaala mula naman sa aking ama. Labis ang pag-iingat ko na hindi mawala sa akin ang anting-anting dahil mahalaga ito. Isa pa ay ito ang nagbibigay sa akin ng lakas para labanan ang mga kasamaan, lalo na at laganap ang mga masasamang nilalang dito sa aming baryo. Punteriya ng mga kampo ng dilim ang mga liblib na lugar dahil hindi ito gaanong matao. Mas liblib na lugar, mas madali sa kanila ang kumilos at ang pumatay. Walang makakakita at makakaalam. Ngunit lingid sa kanilang kaalaman na lihim akong nagmamanman sa kanilang mga galaw at hinihintay silang ubusin lahat. Isang umaga, naisipan kong tumungo sa bayan para naman mamalengke. Bala ko noon na bumili ng mga pangangailangan ko sa loob ng 1 linggo. Naisipan ko ring daanan ang kaibigan kong si Lazaro sa kanila at baka tutungo rin siya sa bayan at sabay na kaming dalawa. Halos 20 minuto pa ang nilakad ko bago naman ako nakarating sa kanilang bahay. Sakto pagdating ko sa kanila ay pababa na rin siya ng hagdan. Agad naman kaming nagbanggaan ng aming dibdib sa isa't isa nang makaharap na kami. Kokoy, patungo ka rin ba sa bayan? Oo, Lazaro. Kung tutungo ka rin sa bayan ay sabay na tayong dalawa. Sige tol, salamat. Palabas na kaming dalawa ni Lazaro ng kanilang bakuran nang mapansin ko naman ang bagong bahay sa hindi kalayuan. Katabi lang ng bahay nila yon. Dito namataan ko ang isang magandang babae na nagbibilad ng kanyang mga damit sa bakuran. Kunot ang noo ko dahil hindi ko naman ito kilala at bago lang ang muka. Agad ko namang hinabol si Lazaro nang mauna siya sa akin sa paglalakad. Tol, may bago pala kayong kapitbahay. Ah, ang tinutukoy mo ba ay yung bahay na bago? Oo, Tol. Ngayon ko lang kasi nakita pati yung babae. Si Minda yun. Bagong lipat dito sa baryo natin.
Pamangkin daw siya ni Mang Boboy. Mag-isa na lang siya sa buhay dahil naghiwalay ang kanyang mga magulang. Kung gano'n ay mag-isa na lang siya sa buhay. Bakit hindi na lang kaya siya tumira kay Mang Boboy? Balita ko kasi lilipat din sa kabilang bayan si Mang Boboy sa susunod na linggo. Ganoon ba? Parang ang daming lumilipat sa kabilang bayan ah. Ano kayang rason? Alam mo na, maraming aswang dito sa baryo natin. Kaya hindi nakapagtataka na lumipat ang mga kabaryo natin. Kung sa bagay. Pero nawala naman na ang ibang aswang. Hindi na ganun karami ang nawawalang mga tao at biktima nila. Ayun nga eh. Pero hindi mo naman maiaalis ang takot sa kanila. Maski ako nga ay natatakot. Tinatapangan lang namin nila nanay dahil dito ang ikinabubuhay natin. Ikaw ba, Kokoy? Mukhang hindi ka yata natatakot. Aswang ka siguro ano? Lintik, mukha ba akong aswang? Saka kung aswang ako, matagal na sana kitang tinapos. Ikaw ang uunahin ko. Biro lang yon, tol. Tawang-tawa naman si Lazaro habang papunta kami sa may sakayan ng tricycle. Napailing na lamang ako at sumunod sa kanya. Pagdating namin sa bayan ay agad na akong bumili ng mga kailangan ko sa bukid. Pauwi na sana ako nang habulin ako ni Lazaro at dito bigla naman akong pinigilan. Humingi siya ng tulong sa akin na tulungan siya sa kanyang trabaho dahil daw lumiban ang kasama niya sa pagkakarga ng mga bigas. Ayaw ko naman sana dahil baka gabi na ako sa pag-uwi. Pero hindi ko rin naman matatanggihan ng kaibigan ko. Sa uli ay tinulungan ko na nga siya hanggang sa matapos namin ang trabaho niya. Ang sweldo noon ng kaibigan niya ay sa akin naman napunta kaya laking tuwa ko naman dahil kahit papaano ay may kinita akong pera sa araw na yon. Binigay ko na lang din ang ilang porsyento sa sweldo ng kasama niya dahil naawa naman ako kay Lazaro. Sabay kaming umuwi na dalawa ng hapon na yon. Malapit ng dumilim kaya nagmadali kaming tumungo sa aming baryo. Ngunit hindi namin inaasahan na uulan kaya't nakisilong naman kami sa munting tiyangge ni Aling Susan. Noong tumila ang ulan ay gabi na. Nakikiram na lamang kami ng flashlight noon kay Aling Susan dahil sobrang dilim noon ng paligid dahil sa maulap na langit. Papasok naman sa aming baryo ay bigla na lamang kaming napatigil sa paglalakad ni Lazaro nang makarinig kami ng sigaw ng isang bata sa hindi kalayuan. Sa kabilang gubat iyon, katabi ng gubat na madadaanan namin ni Lazaro, patungo naman sa aming baryo. Ano yun? Sigaw ng bata yun ah. Oo nga tol, mukhang nasa delikado siyang sitwasyon. Kailangan kong puntahan ng bata. Teka, sandali tol. Baka may mga aswang sa gubat na yan. Halika na, huwag mo nang pansinin. Baka nililin lang tayo. Dito ka lang Lazaro at titignan ko lang. O kaya mauna ka nang umuwi. Loko ka ba, Kokoy? Iiwan mo ko rito. Paano kung umalis ka ay ako naman ang puntahan ng aswang? Bahala ka dyan. Iniwan ko na nga si Lazaro at ang aking mga pinamili kanina. Dala-dala ang flashlight ay tinungo ko ang kabilang gubat. Sinundan ko ang iyak ng isang bata at ang sigaw nito. Naramdaman ko naman na sumunod sa akin si Lazaro. Panay ang tingin at ilaw niya sa buong gubat at kitang-kita ko sa mukha niya ang takot. Napailing na lamang ako at hinayaan siyang nakasunod sa akin. Makalipas ang ilang sandali, sa pagsunod sa iyak ng isang bata, ay naramdaman ko ang pag-iinit ng aking anting-anting na tangan. Umiinit iyon sa pagkakabaon sa aking dibdib. Iisa lang ang ibig sabihin nun. May aswang sa paligid.
Tulong! Tulungan niyo ako! Muli naming narinig ni Lazaro ang iyak at sigaw ng bata. Luminga-linga naman ako sa buong paligid. Pinapakinggan mabuti kung saan nanggagaling ang boses ng batang lalaking yon. Hanggang sa mailaan ko ang isang batang lalaki na tumatakbo patungo sa aming kinaroroonan. May bahid ng dugo ang suot nitong damit at umiiyak. Pagdating niya sa aming harapan, ay napaluhod naman siya. Agad na tumungo si Lazaro sa aking likuran at takot na sumiksik doon. Siniko ko naman siya at saka ko muling binalingan ang bata. Nararamdaman ko ng mga sandaling yon na hindi aswang ang batang lalaki. Tinitigan ko ito ng mabuti at doon ko napagtanto na anak ito ni Mang Ben. Fabian, anong nangyari sa'yo? Inahabol ho ako ng aswang, Kuya Kokoy. Tulungan niyo ho ako at si Tatay Ben. Parang awa niyo na ho. Nasaan siya? Kinuha po siya ng aswang. Pambira, Kokoy. Huwag mong sabihin na susundan mo ang aswang na yon. Baka mapahama ka. Dito lang kayong dalawa ni Fabian. Hahabulin ko yung aswang, baka buhay pa si Mang Ben. Nahihibang ka na ba, Kokoy? Hindi mo ba nadinig ang sinabi ko? Kaya ko ang sarili ko, Lazaro. Huwag kang mag-alala sa akin. Isa akong mandarigma. Kaya dyan lang kayo ni Fabian. Huwag kayong aalis. Hindi ko na hinintay pang makapagsalita pang muli itong si Lazaro para pigilan ako. Agad na akong tumakbo nang mabilis at sinundan ng presensya ng isang aswang na hindi pa nalalayo sa gubat. Sa tulong ng aking anting-anting ay tumalas ang paningin ko sa dilim at bumilis din ang takbo ko. Doble sa bilis ng isang kabayo. Iyon ang dahilan kung bakit ko nahabol ang aswang na daladala itong si Mang Ben. Inunahan ko ang aswang at huminto ito sa harap ko. Gulat na gulat siya nang makita ako sa kanyang harapan noong napahinto ito. Hindi niya binitawan si Mang Ben na wala ng malay. Pasensya ka na sa pag-arang ko sa'yo. Pero kinakailangan mong bitawan si Mang Ben. Ngumisi naman sa akin ang aswang na parabang sinusubukan niya ako. Mas lalo pa niyang hinigpitan ang pagkakahawa kay Mang Ben. Akma na sana siyang tatakbulit nang agad ko siyang sinipa sa kanyang pangit na muka. Binitawan niya itong si Mang Ben. Agad kong dinaluhan ang matanda saka ito binuhat. Dinala ko naman siya sa isang puno ng mangga at doon ko siya pinasandal. Muli kong hinarap ang aswang na yon. Nagalit na sa akin sa mga sandaling yon. Nanlilisik din ang mga mapupula niyang mata at parang bang gusto niya akong patayin. Sa galit niya, agad itong sumugod. Mabilis ang kilos niya. Pero agad ko naman iyong nasundan. Maliksi siyang klase ng aswang at para sa akin, kakaiba ang lahi niya. Ngunit hindi na iba ang anyo niya tulad ng isang aso. Ngunit may babangis na mga mata at matutulis na mga kuko na handang dumurog ng kahit sinong harangin niya. Dito nagpakawala siya ng mabilis na kalmot gamit ang mga kuko niya. Ngunit agad ko iyong nailagan. Humiyaw naman siya ng malakas at galit na umataking muli. Hindi niya ako binigyan ng pagkakataon na makapagbigay man lang ng atake sa kanya. Panay lang ang iwas ko at ilag sa mga suntok at sipa niya. May pagkakataon din na dumarasal siya sa hangin pero nilalabanan ko naman yon gamit ng aking anting-anting ng Santo Niño. Noong magkaroon ako ng pagkakataon na atakihin siya, ay mabilis ko naman siyang sinipa sa kanyang katawan. Tumilapon siya sa may kakawian. Agad ko siyang sinundan at itinaas ko ang aking kamay sa ere at akma kong hahampasin iyon sa kanya.
Ngunit agad naman siyang lumundag at lumipat sa kabilang parte ng gubat. Noon ay napamura naman ako sa aking isipan dahil hindi ko man lang nadala ang baston ko na siyang sandata ko laban sa mga kagaya niyang aswang. Napatingin naman ako sa sanga ng kahoy. Kinuha at binali ko yon at saka ko ito dinasalan. Pakiramdam ko ay dumaloy patungo roon ang lakas ng aking tangan. Napangisi naman ako nang maramdaman na pwede ko yung gamitin laban sa aking karap na aswang. Umatras siya ng konti at tumingin ng matalim. Para bang hinahamon akong sumuko na. Ngunit hindi naman ako aatras. Sa isip ko noon kalakbay, ang labanan na yon ay isa lang ang magwawagi at hindi ko hahayaang siya yon. Itinuro ko sa kanya ang aking hawak na baston. Saka ko naman siya tinawanan. Sumuko ka na, aswa. Wala ka ng kawala pa mula sa akin. Siguro naman ay nabalitaan mo na ang tungkol sa akin dahil sa mga ibang kasamaan mo na nakalaban ko. Ako? Mapapasuko mo? Wala sa bokabularyo ko ang pagsuko, antingero. Kung mayroon man nasusuko sa ating dalawa, siguradong ikaw yon. Pasensya ka na pero hindi yan mangyayari. At sisiguraduhin ko na mapapatay kita ngayong gabi dahil hindi ko nahahayaan na may mabiktima ka pang ibang tao. Kung ganoon, di pigilan mo ako. Agad na sumugod sa akin ang aswang na yon. Ang kanyang mga mata ang nagliliyab sa galit. Sunod-sunod ang pag-atake niya. Mabilis at walang pag-aalinlangan. Hinanda ko ang sanga ng kahoy na siyang naging baston ko pansamantala. Matibay iyon at tila lumalabas ng lakas sa akin. Inikot ko naman ito sa hangin at sa bawat hampas ko, nag-uumigting ang hangarin kong tapusin ang laban na yon. Sumugo din ako, walang takot, habang ang aswang ay nagpakawala ng malalalim na kalmot. Umiwas ako. Ngunit naramdaman ko ang bahagyang kirot sa aking balikat. Hindi ko napansin na naabot niya pala ako sa aking balikat, pero hindi yun sapat para pabagsakin niya ako. Isang mabilis na galaw ng aking kamay ang aking ginawa at ang sanga ng kahoy ay tumama sa kanyang tagiliran. Napatras naman ito at umatungal sa sobrang sakit. Bigla na lamang nagising ang kanyang galit. Ang mga pangil niya ay bigla niyang pinakita sa akin at muling bumelo para muling sumugod sa akin. Dito narinig ko ang kanyang pag-ungol. Mababa at puno ng puot at alam kong hindi na siya nagdadalawang isip na patayin ako. Hinawakan ko ng mas maigpit ang sanga ng punong kahoy. Muli kong naramdaman ang matibay na dumadaloy sa aking katawan. Idagdag pa ang enerhiyang ibinibigay sa akin ng tangan kong Santo Niño. Nang makita ko siyang muli na papalapit, iniwasan ko ang unang atake at buong lakas na ibinagsak ang sanga sa kanyang likuran. Sumigaw naman siya na parang tunog na nagmula sa kailaliman ng lupa. Huminto ito sa kanyang pag-atake. Ang aswang na yon at pansamantalang nawala ng balanse. Habol niya ang kanyang hininga habang iniinda ang sakit na dulot ng aking hawak na baston. Nanlilisik ang mga mata niyang umangat at tumingin sa akin. Naglabasan ang mga ugat niya sa buong katawan at agad na tumakbo naman ito papunta sa akin. Hindi ko sinayang ang pagkakataon na yon. Tumalon ako papunta sa kanya at dito ibinaon ko ang sanga sa kanyang dibdib. Sa puntong iyon, hindi niya kayang mapigilan.
Dito napuno ng dugo ang sanga, ngunit hindi ko naman yon binitawan. Patuloy niyang sinubukan akong abutin ng kanyang mahabang mga kuko, ngunit hindi niya ako maabot. Ramdam ko rin ang unti-unti niyang panghihina hanggang sa wakas bumagsak nito sa lupa habang habol ang sariling hininga. Binitawan ko ang sanga ng punong kahoy na nanatiling nakabaon sa kanyang dibdib. Dinungaw ko naman siya at pinakatitigan. Dito itinaas ko ang aking kanang kamay, ngunit nakatutok sa kanya ang aking palad. Ipinikit ko ang aking mga mata at saka naman ako bumigkas ng isang panalangin para sa kanyang kasalanan. Ilang sandali ang lumipas at nanginig siya. Sumuka ng dugo at dilat ang mga matang binawian ng kanyang sariling buhay. Hinugot ko ang sanga mula sa kanyang katawan at tiimbagang kong pinasadahan ng tingin ang bangkay ng aswang. Binalingan ko ang katawan ni Mang Ben na nakasandig sa isang punong kahoy. Doon ko rin napagtanto na may sugat pala siya sa kanyang leeg. Nang kinapa ko naman ang kanyang pulso ay hindi na yung tumitibok, maging ang kanyang puso. Napamura naman ako nang napagtanto na patay na itong si Mang Ben at hindi ko siya nailigtas. Binuhat ko siya pabalik sa kinaroroonan nila Lazaro at Fabian. Pagkarating ko roon ay nandoon pa rin silang dalawa at halata na nagmamanman at nakikiramdam sa paligid. Nang makita nila akong buhat-buhat si Mang Ben, ay agad na lumapit sa akin si Fabian. Malungkot ko siyang tiningnan sa kainilingan. Mukha namang nauunawaan niya ang aking ibig sabihin dahil agad siyang umiyak ng malakas. Binaba ko sa lupa si Mang Ben para mayakap niya ito ng mahigpit. Napatingin naman ako kay Lazaro na noon ay naawa rin para kay Fabian. Hinayaan namin na umiyak muna si Fabian sa pagkamatay ng kanyang ama. Noon medyo tumahan na ito ay muli kong binuhat si Mang Ben at umuwi na kami. Naunang nakauwi si Lazaro sa kanila at ako naman ay dinala ko sa aking bahay ang katawan ni Mang Ben at si Fabian. Pagdating sa bahay ay wala pa ring imik itong si Fabian. Alam ko noon na malungkot siya sa mga nangyari. Naawa ko para sa kanya dahil alam ko na mag-isa lang siya kapag inilibing na itong si Mang Ben. Pasensya ka na, Fabian. Hindi ko naabutan ng tatay mo. Napatay ko nga ang aswang. Hindi ko naman nailigtas si Mang Ben. Wala ka pong dapat na ihingi ng tawad sa akin, Kuya Kokoy. Wala kang kasalanan. Isa pa ay nagpapasalamat po ako sa iyo dahil kahit papano ay napatay mo ang aswang. Sa ganoong paraan ay nabigyan na rin ng tatay ko ng hustisya. Hindi ho ba? Kung ganoon, Fabian, ano ang gusto mong gawin sa katawan ng tatay mo? Bahala ko kasing dalhin siya bukas sa punerarya at iuwi natin siya sa bahay ninyo. Huwag kang mag-alala. Ako na ang bahala sa iyo. Sa lahat. At sasamaan kita mula sa lamay hanggang sa mailibing na ang tatay Ben mo. Maraming salamat po talaga, Kuya Kokoy. Pero hindi ko alam ang gagawin ko hanggang sa mga oras na ito. Ako nang bahala, Fabian. Sumunod naman sa akin si Fabian. Nagpahinga siya ng gabing yon. Ako naman ay dinasalan ko ang katawan ni Mang Ben. Pagkatapos nun, ay nagpahinga na rin ako. Kinabukasan naman ay dinala ko sa punerarya ang katawan ni Mang Ben. Kasama itong si Fabian. Saka dinala na rin ang katawan niya sa bahay nila pagkatapos na imbalsamo. Halos gulat ang lahat ng mga tao sa aming baryo sa nangyari kay Mang Ben. At dahil sa pagkikwento ni Fabian sa ilang mga kakilala ni Mang Ben na napatay ito ng aswang, ay labis na kilabot ang naramdaman ng mga ito. Simula nang ilibing si Mang Ben,
ay laman pa rin ang usapan ng lahat ang tungkol sa mga aswang. Marami ang natakot na baka. May mga ilan pang natira sa aming baryo. Kaya't ang mga tao ay nag-iingat na at hindi nagpapagabi. Simula nang mailibing si Mang Ben, ay kinuha ng kanyang tiyahin na nakatira sa kabilang baryo. Ngunit umalis doon si Fabian at humingi sa akin ito ng tulong. Ayaw niya raw tumira sa bahay ng kanyang tiyahin dahil ang asawa nito ay laging lasing. Ayaw niya raw na mabugbog nito oras na magalit ito. Sa awa ko noon sa bata, ay pumayag na rin ako at inampon at kinupkup ko itong si Fabian. Simula noon ay magkasama na kaming dalawa sa buhay. Wala naman akong masabi sa bata dahil napakasipag niya naman sa mga gawaing bahay at minsan tumutulong din siya sa akin sa pag-aani ng mga gulay at niyog. Isang araw nun ay tumungo ako sa bahay ni Lazaro para dalhan siya ng hinihingi niyang luya. Si Fabian naman noon ay naiwan sa bahay para gawin ang kanyang proyekto sa eskwelahan. Naabutan ko ang babaeng kapitbahay nila Lazaro. May buhat-buhat itong 2 kahon. Hindi ko sana ito papansinin nang bigla naman akong naawa. Nilapitan ko ang babae at tinulungan ko siya sa kanyang pagbubuhat. Nakilala ko nga siya bilang si Minda. Hindi ko naman alam kung bakit nabighani na lamang ako sa kanyang ganda. Simula nun ay palagi na akong pumupunta kay Lazaro. Binalak ko ring ligawan itong si Minda at pinayagan naman niya ako. Minsan ay lumalabas kaming dalawa para magkwentuhan. Tungkol iyon sa aming buhay. Mas nakilala ko pa siya ng gusto. Pero may isang bagay ako na napapansin sa kanya. Hindi siya kumakain ng pagkain na may asin at bawang. Ni hindi siya gumagamit ng ganoong sangkap sa kanyang pagluluto. Ang sabi niya sa akin noon ay meron daw siyang alergy sa bawang at asin. Noong una ay binaliwala ko ang suspecha at kutob ko. Marahil ay mahal ko siya. Hanggang sa magkasintahan na kaming dalawa at dinala ko na siya sa aking bahay. Nagsasama na kami noon at wala namang problema sa kanya si Fabian. Magkasundo naman silang dalawa. Isang gabi, habang natutulog kaming dalawa ni Minda, ay bigla na lamang siyang bumangon ng tahimik. Nagpanggap naman ako noon kalakbay, natulog para alamin kung ano ang sekreto niyang tinatago sa akin. Noong nakalabas na siya ng aming kwarto, doon naman ako bumangon. Ngunit hindi ko rin natuloy ang aking pagsunod sa kanya dahil takot ako na baka tama ang hinala ko. At ayaw kong harapin yon. Mahal na mahal ko si Minda. Kinaumagahan noon kalakbay, nagpaalam sa akin si Minda para naman tumungo sa bayan. Sasamahan ko sana siya subalit kinakailangan kong tapusin ang pag-ani ng nyog para naman gawin itong kopra. Naiwan kaming dalawa ni Fabian sa bahay. Napansin ko na panay ang tingin sa akin ni Fabian habang naghahakot kami ng nyog. Kaya naman tinanong ko na siya kung may gusto ba siyang sabihin sa akin. Kasi po Kuya Kokoy, hindi naman ako sigurado sa nakita ko po. Kaya hindi ko na lang po sasabihin sa'yo. Ano ba iyon, Fabian? Sabihin mo sa akin nang malaman ko. Sige po Kuya Kokoy. Tungkol po kasi kay Ate Minda. Ayoko po sana na magalit ka sa akin, lalo na at wala naman po akong ebidensya. Bakit? Ano ang ibig mong ipahiwatig? Bakit naman ako magagalit, Fabian? Kasi Kuya Kokoy, nakita ko kagabi si Ate Minda na pinatay ang isa sa alaga mong manok
Saka sinipsip niya ang dugo ng manok. Nagbibiro ka ba, Pabian? Baka namamalikmata ka lang. Hindi po, Kuya Kokoy. Totoo talaga ang nakita ko. Iinom dapat sana ako ng tubig kagabi. Tapos nakita ko na lumabas si Ate Minda. Sinundan ko siya at doon nakita ko ang pangyayaring yun. Sa takot ko po ay bumalik ako sa aking silid. Kung ayaw mo pong maniwala sa akin, Kuya Kokoy, bantayan mo po si Ate Minda. Matapos ng mga sinabi sa akin ni Pabian, hindi na ako nakapagsalita nang marinig ko ang lahat ng yon. Hindi ko gusto na parabang naniniwala ako sa kanya at ang kalahati kong nararamdaman ay pinagkakaila-iwan. Pero malakas ang pakiramdam ko na nagsasabi ng totoo itong si Pabian. Napaisip na rin ako noon kung bakit wala man lang reaksyon ang anting-anting ko kapag kasama si Minda, kung bakit hindi iyon umiinit. Pagbalik naman ni Minda ay pinagmasdan ko lamang siya. Doon ay napansin ko na palagi niyang suot ang isang itim na singsing sa kanyang daliri. Hindi ko yon napansin dahil akala ko ay simpleng singsing lamang yon. Pero malakas ang kutob ko na iyon ang pumoprotekta sa kanya para labanan ang anting-anting ng isang antingero. Nang sa ganoon ay hindi agad malaman ng kanyang magiging kalaban na isa siyang purong aswang. Habang kumakain kami ng hapunan ay napansin ko na hindi ginagalaw ni Pabian ang pagkaing niluto ni Minda. Kaya naman gumawa ko ng paraan na hindi mapansin ni Minda ang kakaibang pangyayari sa loob ng bahay. Palihim naman akong kumuha ng kalamansi at pinigaan ang pagkain naming dalawa ni Pabian. Noong masiguro namin na wala naman doong kakaiba, ay kumain na kaming dalawa. Pinag-usapan namin kanina ni Pabian na babantayan ko si Minda dahil gusto kong makita ng mismong mga mata ko kung aswang nga ang babaeng minamahal ko. Noong maramdaman ko ulit ang pagbangon ni Minda sa kalagitnaan ng aming pagtulog, ay dito sinundan ko na siya. Tumungo nga siya sa may kulungan ng aking mga manok. Walang kahirap-hirap niyang dinakip ang isa kong manok at kinagat iyon sa leeg. Saka naman sinipsip ang dugo nito. Nabato naman ako sa aking kinatatayuan habang hindi makapaniwala sa aking nakikita. Noon ay naramdaman ko ang pag-iinit ng aking anting-anting. Lintik ka, isa ka palang aswang. Kailan mo pa ako niloloko, Minda? Natigilan naman si Minda sa pagsipsip ng dugo sa manok at binitawan niya iyon. Nang marinig niya ang boses ko, unti-unti siyang lumingon sa akin at bumungad ang nakakatakot niyang itsura. Matutulis ang kanyang mga ngipin na tila nangingitim na. Kulubot ang kanyang muka kung saan kitang-kita ang mga itim niyang ugat. Buhaghag din ang kanyang buhok at mahaba ang mga kuko nito sa kanyang kamay. Hindi na siya si Minda na isang magandang babae at maamo ang muka. Dito napakuyom ang kamay ko sa galit at hindi makapaniwala na isa na ngang aswang ang babaeng mahal ko. Nang makita niya ako, ay bigla siyang bumalik sa normal ang kanyang anyo. Ngunit naroon pa rin ang bahid ng dugo ng manok sa gilid ng labi niya at kamay. Unti-unti naman siyang lumapit sa akin, pero agad akong umatras. Nakahanda akong kalabanin siya anumang oras na sugurin niya ako. Bakit mo ako niloko? Ano ang pakay mo sa amin ni Pabian, ha? Gagawin mo rin ba kaming isang tulad mo? Dito umiling naman siya at umiyak. Biglang nanlambot ang puso ko nang makita ko siyang umiiyak.
Gusto ko siyang yakapin ng mga sandaling yon at sabihin sa kanya na ayos lang ang lahat. Pero hindi ko hinayaan ang sarili kong mahulog sa patibong niya. Naisip ko na noon na baka niloloko lang at nililin lang niya ako. Ginagamit ang pagmamahal ko sa kanya para paslangin ako. Lihim din akong nagpapasalamat noon dahil hindi ko pa sa kanya nasasabi na isa akong antingero. Dahil kung nagkataon, baka matagal niya na akong pinaslang. Magsasalita na sana si Minda nang matigilan kaming dalawa sa isang huni sa hindi kalayuan. Lumapit naman sa akin si Minda at mabilis niya akong hinila papasok sa bahay. Sinabihan niya naman akong manatili sa loob bago siya lumabas muli at sinarado ang pinto. Ako naman noon ay nagmadaling kinuha ang baston sa aking kwarto. Tumungo ako kay Pabian at sinabihan ko siya na huwag siyang lalabas ng kanyang kwarto kahit na ano ang mangyari. Nararamdaman ko kasi sa mga sandaling yon na may mga aswang na paparating, lalo na at sobrang init ng aking anting-anting. Binigyan ko siya ng isang agimat na magpoprotekta sa kanya laban sa mga aswang at iba pang mga masasamang nilalang. Nang masiguro kong nakasara na ang mga pinto, ay lumabas na ako at agad na hinanap ng aking mata si Minda. Nakita ko naman siyang tumatakbo papunta sa may kagubatan. Sinundan ko naman siya at maging ang huni kung saan iyon ang gagaling. Pagkarating sa kapatagan ay huminto naman si Minda. Lumingon siya sa akin. Sinigawan niya akong umalis dahil mapapahamak lang ako, pero marahas naman akong umiling. Lumapit naman siya sa akin at pumesto sa aking harapan na para bang pinoprotektahan niya ako laban sa kung sino man ang tinitingnan niyang nagtatago sa dilim ng mga sandaling yon. Makaraan ang ilang sandali, dito ay may lumabas na 3 lalaki sa bukana ng gubat. Hindi ko kilala ang mga ito at bagong mukha lang lahat sila sa akin. Wala silang suot na pang-itaas at tanging pang-ibaba lamang. Ang isang lalaki na may bigote ang umisi at unang nagsalita. Base naman sa aura nito, ay mukhang ito ang nangunguna sa kanilang 3. Narinig ko namang binulong ni Minda ang pangalan nitong si Dimas. Hindi ko akalain na dito lang pala kita matatagpuan, Minda. Kay tagal kitang hinanap. At sino yung kasama mo? Siya ba ang ipinalit mo sa akin? Isang tao? Anong kailangan nyo kay Minda? Narito ako para bawiin siya at iuwi sa amin. Siya lang naman ang mapapangasawa ko. Ngunit tumakas siya ilang buwan na ang nakakaraan. At hindi ko akalain na ipagpapalit niya ako sa isang katulad mo lang. Hindi ako makapapayag na maikasal sa'yo ang kasintahan ko. Kung sino ka man, wala akong pakialam. Gusto ko ang tapang mo, lalaki. Pero hindi rin ako papayag na mapunta sa'yo si Minda. Kitang-kita ko naman ang pagpapalit ng anyo ng 3 aswang sa isang napakalaking aso at ganoon din si Minda. Ang pinagtatakahan ko lang ay kung bakit niya ako pinoprotektahan laban sa 3 aswang na gusto siyang kunin. Mabilis na sumugod ang isang aswang. Patungo naman sa aming kinatatayo ang 2. Agad na sinunggaban ni Minda ang sumugod at ang 2 naman ay tumungo sa aking kinaroroonan para sakmalin ako. Umiwas ako sa kanilang atake, pero hindi tumigil ang 2 aswang sa kagustuhan na patayin ako. Humigpit naman ang pagkakahawak ko sa aking baston
at nagpakawala ng lakas sa paghampas nun sa 2 aswang. Dito tumilapon ang 2 aswang sa may kakawyan dahil sa lakas na enerhiyang nagmumula sa aking anting-anting. Lumapit sa akin itong si Minda at muli na naman niya akong pinoprotektahan. Kakaiba. Isang aswang pinoprotektahan ng isang antingero at ang antingerong pinoprotektahan ng isang aswang. Ano, Minda? Kumakalas ka na ba sa ating angkan? Kakalabanin mo ba ang mga kalahi mo para lamang sa lalaking yan? Isa itong kahibangan at kataksilan, Minda. Gumising ka. Isang alulong lamang ang isinagot ni Minda kay Dimas. Hindi ko yon maunawaan pero agad kong napagtanto na mas lalong nagalit si Dimas kay Minda. Dito hinawakan ni Minda ang aking kamay at mabilis niya naman akong hinila. Tumakbo na kami sa loob ng kagubatan habang hinahabol kami ni Dimas at ng kanyang 2 kasama. Tumakas ka na, Minda. Ako nang bahala sa kanila. Tumigil naman si Minda sa pagtakbo. Dahilan para mapatigil din ako. Umiling siya sa akin. Mariin niya akong sinabihan na hindi raw ganoon kadaling kalabanin si Dimas. Malakas daw na klase ng aswang itong si Dimas dahil may taglay itong isang bertud na nagbibigay ng kanyang kakaibang lakas sa kung sino man ang may hawak dito. Nabigla na lamang kaming 2 ni Minda nang maabutan kami ni Dimas. Ngumisi naman ito sa amin habang nanlilisik ang 2 mga mata. Wala na kayong matatakbuhan pa. Tatapusin ko na kayong 2. Isa kang taksil, Minda. Kaya wala na akong pagpipilian, kundi ang patayin ka na kasama ang lalaking ito. Hindi ko hahayaan na mangyari yon. Dadaan ka muna sa akin bago mo mapatay si Minda. At sisiguraduhin ko na ikaw ang mamamatay at yung mga kasama mo. Hindi mo ako kaya, lalaki. Huwag mong ipagmalaki ang tangan mong anting-anting dahil hindi yan tatalab sa akin. Mas malakas ang tangang kong bertod kaysa sa tangan mo. Malalaman natin kung malakas nga talaga ang tangan mo. Iyon ay kung maglalaban tayong 2. Walang problema sa akin. Agad na sumugod si Dimas patungo sa amin. Agad kong binuhat si Minda at dinala siya sa ilalim ng isang puno. Sinabihan ko siya na huwag aalis doon. Pero umiling siya at mabilis na hinarap ang 2 kasama ni Dimas. Sinabihan niya akong siya na raw ang bahala sa 2 at ako na ang bahala kay Dimas. Tumango naman ako sa kanya at muling hinarap si Dimas na pasugod na sa akin. Humigpit ang pagkakahawak ko sa aking baston. Nararamdaman ko ang bigat ng laban sa bawat sandali. Dito nag-usal naman ako ng isang dasal para mas palakasin pa ang anting-anting ng Santo Niño. Nagbigay sa akin ito ng proteksyon laban sa mga nilalang ng dilim habang nagiging mas matindi ang enerhiya na bumabalot naman sa akin ay naramdaman ko ang biglang pag-init ng aking mga kalamnan. Para bang pinatigas nun ang buo kong katawan laban sa mga atake ni Dimas. Mabilis kong sinalubong si Dimas. Umalulong siya ng malakas kasabay ng mabilis niyang pag-ikot sa kanyang katawan. Pinahaba niya rin ang kanyang mga kuko. Matatalim iyon na parang bakal na handang wasakin ang anumang matamaan. Ngunit hindi ibig sabihin nun ay magpapatalo na ako. Agad na nagtagpo ang aking baston na makapangyarihan at ang kanyang mga matatalas na kuko. Ramdam ko ang lakas ng kanyang puwersa, ngunit sa ilalim ng proteksyon ng Santo Niño, naroon pa rin ang pag-asa na matatalo ko siya. Matindi ang labanan namin. Ang bawat paggalaw ay puno ng galit at kapangyarihan.
Ngunit alam ko, sa kabila ng lahat, meron akong sandata na hindi niya kayang talunin. Ang aking pananampalataya sa Diyos na siyang lumikha sa lahat. Isang hampas naman ang pinakawalan ko at tumama ang baston sa kanyang dibdib. Tumilapon siya at sumuka ng dugo. Ngunit agad din siyang tumayo pagkabagsak niya sa lupa at muli akong hinarap. Hindi ko inaasahan na malakas ka pala. Pero hindi ibig sabihin nun ay magpapatalo na ako sa'yo. Mas lalo naman ako. Hindi rin ako magpapatalo sa'yo. Lalabanan kita hanggang sa huli kong hininga. Nakakatuwa lang dahil pinagtatanggol mo ang isang aswang na dapat ay kalaban ng turing mo. Ano? Napaibig ka ba ni Minda? Hindi mo ba naisip na baka niloloko ka lang niya? Baka nakakalimutan mo, isa siyang aswang. Wala ka nang pakialam doon. Sa aming dalawa na iyon. At kung ano man ang maging desisyon namin. Isa kang hangal. Babawiin ko mula sa'yo si Minda. Hindi ako makapapayag na mapunta siya sa isang kalaban. Kitang-kita ko naman, Kalakbay, kung papaano naglakihan ang mga ugat ni Dimas sa kanyang buong katawan. Nadagdagan pa ang kanyang enerhiya ng mga sandaling yon. At alam kong nanggagaling iyon sa kanyang bertud. Ang mga mata niya ay nag-aapoy sa galit. Ngunit nakita ko na rin ang pangamba roon. Alam niyang hindi siya basta-basta makakalusot mula sa akin. Ipinikit ko na lang ang aking mga mata at dinama ang enerhiyang nagmumula kay Dimas. Itinuso ko ang aking baston sa lupa at pinagdaop ang aking dalawang palad. Kasabay nun ay ang pag-usal ko ng isang dasal para sa isang orasyon. Nang imulat ko ang aking mga mata, ay kita ko naman ang takot sa mga mata ni Dimas. Pero agad din naman siyang ngumisi. Tuloy-tuloy siya sa pagsugod sa akin. Alintana ang orasyon kong binibigkas. Akma na sana niya akong kakalmutin nang may persang tumulak sa kanya. Dahilan para ilipad siya noon sa malayo. Agad kong hinugot ang aking baston habang ramdam ko ang pagpunta roon ng aking enerhiya na nagmula naman sa aking anting-anting. Sinundan ko si Dimas kung saan siya tumilapon. Nang makita ko siya, ay nagpakawala naman ako ng sunod-sunod na sipa sa kanyang dibdib. Inikot-ikot ko ang aking baston na hawak at sunod-sunod ko rin siyang pinaghahampas. Ang nakapagtataka lang ay nagagawa pa rin niyang tumayo kahit ilang beses na siyang bumagsak at sumuka ng maraming dugo. Muling sumugod si Dimas. Mabilis at malupit ang galaw. Ngunit hindi naman ako natinag dahil nakahanda na ako sa atake niyang yon. Sa isang mabilis na kilos, iniwasan ko ang kanyang mga kuko at muling hinampas ang baston sa kanyang balikat. Tumama naman ito na may puwersa. Narinig ko ang tunog ng kanyang buto. Napaurong si Dimas at agad na napasigaw. Humingal siya ng marahas at halata sa kanyang mukha ang sakit na kanyang iniinda. Kung ako sa iyo ay sumuko ka na lang, Dimas. Wala ka ng laban pa sa akin. Huwag mong hintayin na gamitin ko sa iyo ang aking engkantasyon. Kahit kailan, wala sa bokabularyo ko ang sumuko. Kahit hanggang sa huli kong hininga, hindi ako susuko. Binibigyan lang kita ng pagkakataon, Dimas. Pinapadali ko na lang sa iyo ang lahat. Huwag kang pakampante. Hindi ko pa inilalabas ang tunay na kapangyarihan ng aking bertud. Tumayo ng maayos itong si Dimas at agad na tumakbo patungo sa akin. Kahit na hindi niya nagagalaw ang kanyang kabilang balikat, ay nagawa pa rin niyang kumilos ng mabilis. Lumundag siya at bumulusok siya pa ibaba. Sinangga ko ang kanyang mga kuko gamit ang baston at malakas ko siyang itinulak. Sumigaw naman siya at nagwala. Pagkatapos nun,
ay itinaas niya ang kanyang dalawang kamay sa ere habang may inuusal na isang dasal. Isa iyong orasyon at humihingi siya ng kapangyarihan sa buwan. Itinaas ko rin ang aking baston at nag-usal rin ako ng isang inkantasyon laban kay Dimas. Hindi ang kapangyarihan mo ang katapusan ko, Dimas. Ang liwanag ng Santo Niño ang magtatapos sa kadiliman mo. Paunahan na lang tayong dalawa kung sino sa atin ang matatalo. Lumiwanag naman ang aking baston habang itinataas ko yon. Napasigaw si Dimas nang tamaan siya ng liwanag. Rinig ko ang paghihirap niya at tila siya ay nasasaktan sa liwanag na yon. Kinuha ko ang pagkakataon na yon para ipunin ang buo kong lakas sa katawan. Umigting ang pangako nang maramdaman ko ang malakas na enerhiyang gustong kumawala sa akin. Mabilis akong tumakbo patungo sa kinaroroonan ni Dimas at agad ko siyang sinuntok sa kanyang sikmura. Tumilapon siya sa hindi kalayuan. Agad ko siyang sinundan at sunod-sunod na suntok ang aking pinakawalan. Dito itinaas ko ang aking kamay para kunin ang baston na aking iniwan. Nang mahawakan ko yon, ay itinapat ko ang dulo nun sa noo ni Dimas. Nagpupumiglas siya at nagwala. Napanatili siya sa sakit habang naramdaman kong pumapasok ang kapangyarihan ng Santo Niño sa kanyang katawan. Nililinis ang kasamaan niya at maging kaluluwa. Ilang beses pa siyang sumigaw na hindi siya makapapayag na matatalo siya ng ganun lang kadali. Nakita kong unti-unting lumalabas ang itim na bertud mula sa kanyang katawan. Akma ko na sana iyong kukunin ng mabilis iyong lumipad patungo naman sa isa nitong kasama na kalaban ni Minda. Bago pa man lumapat ang baston ko sa kalaban, nakita kong nalunok na nito ang itim na bertud ni Dimas. Agad kong hinila si Minda papalayo. Alam kong magiging mas malakas pa ang aswang sa mga sandaling yon. Nag-iba rin ang anyo ng kanyang katawan. Nangitim na balat na mabalahibo at ang mga matay kumikislap na kulay pula. Umahangos ito ng malalim na parabang nanggaling sa kailaliman ng lupa. Minda, kailangan natin mag-ingat. Diyan ka lang at ako ang kakalaban sa kanya. Hinawakan ko naman sa braso si Minda nang sabihin ko yon sa kanya. Naramdaman ko ang panginginig ng kanyang kamay pero agad din naman siyang kumalma. Sinabi niya sa akin na kaya niyang makipaglaban at alam niya kung papaano talunin ang aswang nakaharap naming dalawa. Humakbang ang aswang palapit sa amin. Mabigat ang bawat hakbang nito at tila tumatagos ang kanyang titig. Hindi na siya katulad ng dati. Pinasukan na siya ng bertud ni Dimas at noon ay tila may kapangyarihan siya na wala sa ordinaryong aswang. Ang hangin sa paligid ay bigla na lamang lumamig at naramdaman ko ang bigat ng enerhiya na bumabalot sa kanya. Hinanda ko naman ang aking baston. Alam kong isa itong laban na hindi ko pwedeng paglaruan. Hindi pa ako nakakahanda ay mabilis na siyang umatake. Sa isang iglap ay nasa harapan ko na siya at akma na sana niya akong kakalmutin ng masipa siya agad ni Minda. Sa lakas ng pagkakasipa ni Minda ay tumilapon ang aswang at tumama ang likod nito sa malaking kahoy. Sa mga sandaling yon ay nakapagpalit na ng anyo niya si Minda. Para siyang isang aso na mabalahibo ang buong katawan, ngunit napakahaba ng kanyang itim na buhok. Nanlilisik ang pulang mga mata at matutulis ang mga kuko. Pumwesto naman siya sa aking harapan at tila pinoprotektahan niya ako laban sa aming kalaban. Bago pa muling umatake ang aswang, ay mabilis nang sumugod si Minda
Sinunggaban niya ang aswang at nagpagulong-gulong silang dalawa sa damuhan. Pinagkakalmot ni Minda ang kalaban. Pilit na sinasangga ng kalaban ang mga braso nito at parang hindi tumatagos ang mga kuko ni Minda sa kanya. Sumigaw ito ng malakas at pwersang itinulak niya si Minda. Tumayo naman ang aswang at nilapitan si Minda na noon ay napapatayo na mula sa pagkakabagsak niya. Ngunit bago pa man siya makabuelo, ay sinakal na agad siya ng aswang. Hindi ako makapapayag na hindi ka makasama sa kamatayan ko, Minda. Isasama kita. Mabilis naman akong tumakbo patungo sa aswang na yon at walang pagdadalawang isip na ibinaon ko ang aking baston sa ulo niya. Nabitawan nito si Minda at sumuka ito ng dugo. Unti-unti itong humatras habang hawak ang ulo na nakabaon pa rin ang aking baston. Gumewang-gewang pa ang aswang na yon habang sumisirit ang kanyang dugo sa ulo. Binalingan ko naman si Minda at agad ko siyang sinalo nang patumba na sana siya. Noon ko nalaman na may sugat pala sa kanyang balikat. Dumadaloy ang kanyang dugo mula sa kanyang sugat at kung magtatagal pa ay tila mauubusan na siya ng dugo. Pinunit ko ang laylayan ng aking damit at itinali yon sa braso ni Minda. Kahit papaano ay mapipigilan nun ang paglabas ng kanyang dugo. Pinasandal ko si Minda sa isang punong kahoy at muling nilingon ang aswang. Tumakbo ito, palayo at mukhang nagtawag pa ng kasama. Sinundan ko ang aswang na yon at mabilis naman akong lumundag. Bumulusok ako paibaba at inunat ko ang aking dalawang kamay. Hinawakan ko ang ulo ng aswang at buong lakas kong pinipilipit ang leeg nito. Kasabay ko sa pagbaba sa lupa ay ang pagbagsak din ng aswang sa damuhan. Nilapitan ko pa ito at dito hinugot ko ang aking baston. Makalipas ang ilang sandali ay kitang-kita ko ang paglabasan ng mga itim na ugat at binalot nun ang katawan ng mga aswang hanggang sa tuluyan silang nawala sa aking paningin. Pagtingin ko naman sa pinag-iwanan ko kay Minda ay nanlaki ang mata ko nang sakal-sakal na siya ng isang aswang. Noon ko napagtanto na nakatawag pa ng isang kasama ang aswang na napatay ko. Wala nang lakas noon si Minda at nangihina na siya dahil sa kanyang sugat. Kaya wala na siyang kakayanan pa na lumaban. Humigpit naman ang pagkakahawak ko sa aking baston. Nagdadalawang isip ako kung papaliparin ko yon patungo sa kinaroroonan ni Minda, dahil kung papaliparin ko yon sa aswang ay siguradong tatagos din kay Minda. Narinig kong sumigaw si Minda. Sinigawan niya ako na ituloy ang aking binabalak. Iyon lang din ang tanging paraan. Pero umiling naman ako. Ayoko siyang mamatay. Gusto ko pa siyang magbagong buhay. Bala ko siyang dalin kay Mang Celso para walain ang kanyang pagiging aswang. Nilingon ako ng aswang na nakasakal noon kay Minda. Ngumisi pa ito na parabang sinusukat niya ang pasya ko at kung ano ang aking gagawin sa mga sandaling yon. Tumalim naman ang aking paningin at agad na ngumisi rin pabalik sa aswang. Bumulong pa ako sa hangin ng isang orasyon laban sa aswang na yon. Sa isang iglap ay nabitawan nito si Minda at nanlalaki naman ang mga mata nang napahawak ito sa kanyang ulo. Tinakbo ko ang pagitan namin ng aswang at marahas ko siyang hinawakan sa kanyang buhok at malakas na pinalipad patungo sa may kakawyan. Hindi pa ako nakontento at sinundan ko pa ito. Namilipit ito sa may damuhan habang nakahawak pa rin sa kanyang ulo
dumadaing sa sakit na kanyang nararamdaman. Gumulong-gulong pa ang aswang sa lupa na para bang nagbabaka sakali na mawala roon ang nararamdaman nitong sakit, pero hindi na yon mawawala pa. Nagkamali ka ng kinalaban mo, aswang. Ito na ang katapusan mo. Itinaas ko ang aking baston at walang pag-aalinlangan na ibinaon ang dulo nun sa dibdib ng aswang. Dumaing ang aswang at ilang sandali pa ay sumuka ito ng napakaraming dugo. Nangisay ang katawan ng aswang hanggang sa mabawian ito ng hininga. Kitang-kita ko kung papaano nilalamon ng mga itim na gamot ang katawan nito hanggang sa tuluyan itong nalusaw. Bumaling naman ako kay Minda. Nang makita ko siyang nakayuko, ay agad kong tinakbo ang distansyang namagitan sa aming dalawa. Dinaluhan ko siya at sinubukan ko siyang gisingin, ngunit nawalan na rin siya ng malay. Dito pinakiramdaman ko ang kanyang pulso para masiguro kung buhay pa siya. Noong malaman kong pumipitik pa rin iyon, ay agad ko naman siyang binuhat. Tumakbo naman ako ng mabilis patungo sa kabilang baryo, kung saan nakatira si Mang Celso. Sunod-sunod na katok ang ginawa ko sa kanyang pinto. Nang makarating na ako sa kanya, mabuti na lamang at hindi patulog noon si Mang Celso, kung kaya't napagbuksan niya agad kaming dalawa ni Minda. Nanlaki naman ang mga mata ni Mang Celso nang makita niya si Minda. Nabuhat-buhat ko. Pinatuloy niya ako sa loob ng kanyang bahay at nilapag ko sa upuang kahoy si Minda. Agad ko namang pinaliwanag sa matandang manggagamot ang aking intensyon na pagparoon at kung ano itong si Minda. Natigilan pa si Mang Celso sa kanyang kinatatayuan nang malaman niyang isang aswang si Minda. Pero kalaunan ay agad din naman siyang nakabawi. Yumuko siya at hinawakan sa sentido si Minda. Tiningnan niya rin ang pulso ng babaeng yon. Isang sumpa ang pagkaaswang niya. Sinumpa lang siya ng isang angkan ng mga aswang para maging isang tulad nila. Pero wala siyang dugo ng isang aswang. Kaya laking pasasalamat iyon dahil hindi ako mahirapan sa kanya sa paggamot. Kung ganoon po, Mang Celso, may pagkakataon bang maging isa siyang tunay na tao at manirahan dito? Oo, Kokoy. Pero iyon ay kung makakayanan niya ang proseso ng panggagamot ko sa kanya. Gawin niyo ang kaya niyong gawin, Mang Celso. Gamutin niyo na rin po ang sugat niya. Isang nakakapagtakang tingin ang ipinukol sa akin ni Mang Celso ng mga sandaling yon. Pero hindi niya isinatinig ang nais niyang sabihin. Kaya naman habang ginagamot namin ang sugat ni Minda, ay sinabi ko sa kanya ang lahat. Naunawaan naman ni Mang Celso ang nais kong mangyari. Ang hiling lang niya ay sana maging maayos ang pagsasama naming dalawa. Noong matapos dasalan at bigyan ng isang basbas ni Mang Celso si Minda, ay inutusan niya naman akong iuwi na ang babae sa aking bahay. Binilinan niya akong dalhin kada isang araw si Minda sa kanila para sa pagdarasal at pagtingin niya kung tuluyan na ba itong gumaling. Sinunod ko naman noon ang bilin na yon ni Mang Celso. Simula nun ay tuluyan nang gumaling si Minda. Nawala ang kanyang sumpa na pagiging isang aswang at naging isa na siyang normal na tao. Siya na rin ang itinuturing na ikalawang ina ni Fabian. Nagkaroon ng isang anak si Minda at masasabi kong manang-mana sa kanya. Simula rin noon ay naging isang magkasama na kami. Sa lahat ng laban ay tinutulungan niya ako maging sa aking tungkulin. Ganoon din si Fabian. Noong tumungtong sa tamang edad si Fabian, ay pinamana ko sa kanya ang aking anting-anting ng Santo Niño.
at agad na siya ang nagpatuloy sa aking tungkulin bilang isang antingero. Sa karanasan kong ito ay hindi ako makapaniwala na nangyari ito sa aking buhay. Hanggang ngayon ay dala ko pa rin ang pagkamangha na yon. Ngunit ang mahalaga ay kasama ko ang aking buong pamilya at namumuhay kami ng normal at masaya. Walang ginagawang masama at tumutulong sa aming kapwa. Wakas.